umpisa po ng palatuntunan natin ay nabanggit na kaagad natin na meron pong mga 200 na mga falsified birth certificate na nadiscover dyan sa Davao. Ano ha? Malaman po natin sapagkat ito po ay operasyon na ginawa ng NBI Region 11. Nasa linya po natin Attorney Arcelito Albao, Director ng NBI Region 11. Director Albao, magandang umaga po. Hello. Sir Melo, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Opo. Kumusta po kayo at kumusta po yung inyong operasyon kahapon? Kahapon o kailan po ba nangyari yon, Director? Nagkaroon po tayo ng operasyon noong July 9, Sir Melo, no? Hanggang kahapon, sunod-sunod yung ano natin. Opo. So, pag-imbestiga. tuloy-tuloy po pala. So, nadagdagan pa ho ba yung, ang report kasi dito nakarating sa amin 200 mga falsipikadong birth certificate po ito, Director? Yes, sir. Duda namin, marami pa to, sir. Marami pa nito. Kasi yung sinasabi nating 200 na birth certificate na mga falsipikado o hindi tama yung mga informasyon, ano lang yun, 2018 to 2019. So meron pang pababa ng 2018, meron pa ding pataas hanggang 2024. Hindi pa natin alam. Nako, madami pala ito. At, madami to, Sir Melo. Tutukan natin. And very exactly, Sir Melo, parang ito din yung ganito din yung nangyari kay Mayor Alice Guo, no, sa Bamban Tarlac natin. Opo, nga po. Opo, ang masaklap noon, nag-umpisa sa birth certificate, nanganak ng kung ano mga pamimeke pa po ng mga dokumento ng ating gobyerno. Ano po, attorney? Teka, muna, ang tanong namin ay, ito ba sinasabi nyo po, isang civil registry office lang po ang involved dito? Yung Santa Cruz, Davao del Sur lang po? Tama yun, Sir Melo, isang civil registry lang, no? Isang munisipyo lang. Wala nang iba po? Yan lang yan? Yan talaga? Sa Davao, sir, ito pa lang ang nakita natin. Pero sana naman wala na, Sir Melo. Opo. Teka, mga dokumento lang ang nakita nyo. Pero yung mga tao, meron ba kayong mga naaresto po na pwedeng involved po dito sa falsification na ito, Director? Ito nga, Sir Melo, itong mga nakapirma sa birth certificate na nagtatrabaho sa gobyerno, siguradong kakasuhan natin to, sir, no? Yung mga pumirma dito. Opo, pumirma. Ilang local civil registrar po ang involved dito? Director, mahaba to, 2018, pagkatapos hanggang ngayon pa po, Director. Yung 2018, 2019 pa lang nakikita natin, sir, isang civil registry pa lang, isang municipal civil registrar. Ang tao pa lang. Oo, hindi nyo pa nakita yung iba pa, ano? Yes, sir. Patuloy pa yung ano natin, pag-imbestiga. Opo. Mga Chinese national lang ho ba ang nakakuha ng falsipikadong birth certificate po dyan o may iba pang nationality, Director? Sigurado ako, sir, meron pang ibang nationality or foreign nationals na nakakuha nito. But mostly or majority of this falsified birth certificates were issued to Chinese nationals. Ngayon, na sinasabi po, yung mga ilan sa mga nakuha nyo dyan na falsipikadong birth certificate ay na-issue daw doon sa mga tao, doon sa mga personalidad na involved naman dito sa Pogo Hub sa Metro Manila at maging dito pa sa ibang reyon, Director. Totoo ba yon? Posibleng totoo, Sir Melo, but ako mismo personally, when I was assigned in Pampanga, meron akong isang nahuli din ng nag-apply ng DFA. Negosyante siya. Pareho din ng negosyante naman yon. Ito na ang nahuli natin ngayon, batang-bata, 21 years old. Negosyante naman dito sa Davao, meron siyang hardware. So mga negosyante to, Sir Melo, and baka posible nga, baka nagtrabaho din sa Pogo. Opo. Paano ho nyo ba na-discover po ito na ito palang Santa Cruz Local Civil Registry dyan sa Davao del Sur ay nag-i-issue ng mga falsipikadong birth certificate? Director, ano bang pinag-umpisan po nito? Ba't nyo natuntun po ito? Sir Melo, nung ma-assign ako dito last year, nung taon na 2023, marami na kasi akong na-encounter ng mga ganito din mga pangyayari doon sa Pampanga nung na-assign ako. Opo. Yun nga, mostly na mga nahuhuli natin dito sa Davao del Sur yung mga birth certificate ginagawa. So doon dumating ako dito, sir, nung nagkataon tayo ng issue ng itong mga raid sa Pogo, yung marami mga batang nag-aaral doon sa Cagayan, which I also assigned in Cagayan before.
Ito nga, pinaimbestigahan ko na nung dumating ako last year dito sa Davao. Opo. May nagtatanong na rito, may mga pumasok ng text sa atin. Bakit daw? Coincidence lang daw ba na yan po ay sa Davao region lang po nangyari o na laganap ang falsified birth certificate, Director? Posible din sir, tulad nung sinasabi ko kay Mayor Alice Goo, meron din sa ibang lugar, no? Hindi lang naman sa Davao. Opo. Baka pwede rin sa mga kasama natin na nasa gobyerno na i-check na rin yung ibang mga civil register natin. Baka may ganito din mga pangyayari Opo. sa dami ng files natin sa Pilipinas. Opo. Kumusta po itong head ng local civil registry at yung mga kawani na involved dyan? Ano po ang nangyari na po sa kanila ngayon? Nakasuhan na po ba ito? Natanggal na po ba sa pwesto po nila, Director? Ang ginawa po ng mayor natin, sir, mabuti na lang yung mayor natin, very cooperative, na-suspend kaagad to. Bago nangyari tong nahuli natin, sinuspend din na to. Hindi ko lang alam, sir, na kung may kaso na, but kami, surely, no? Pag nakompleto itong mga ebidensya, kakasuhan natin po. Opo. Ang sunod na hakbang dito, Director, ay revisahin nyo yung mga falsipikadong birth certificate na yan at tuntunin itong mga tao na nakalagay dyan, ang mga pangalan. Yun na hubang kasunod na hakbang po ng NBI, Director? Yes, sir. Ginagawa na natin yan, sir. Even before na nangyari itong incident na to. Inaisa-isa natin. Kaso lang, Sir Melo, sobrang hirap po kasi ang mga nakalagay dito, Filipino name. Ang mga may-ari, Chinese. So, ibang pangalan nila sa Chinese. Mahirap patuntun kasi nga ang mga naiswan dito, iba-ibang lugar. Mostly in Luzon, not here in Davao. Opo. Parang yung mga pangalan bang nakalagay dyan, baka ang pangalan pa ng ibang tao po yan. Katulad nung kay Alice Goo, na may ibang Alice Goo pala. Pero ang pangalan niya ay Goo Waping, Director. Tama, sir. Mga assume name lang ito, sir. Gawa-gawang mga Pilipino na pangalan. Opo. Pero ang nagmamayari nito, tulad nitong nahuli natin, sir, ang ginawa niyang pangalan, Hengson Limosnero. Ang totoong pangalan niya in Chinese, Qiu Hanlin, no? Nung nakuha natin itong record sa immigration. Opo. Yung pangalan na yon na inassume niya, natuntun nyo ba kung may taong ganun po na ibang tao naman? Director? Walang ibang tao na ganito dito, sir, no? Opo. Na nakarehistro sa ating LCR. Siya lang. So gawa-gawa lang to. Ang ano dito, sir, kaduda-duda nung pag-interview ng DFA, hindi man lang siya marunong ng Bisaya at saka Tagalog. Naku. English yung ano niya. Ang sabi niya, pinanganak siya sa Davao del Sur. Para pa lang si Mayor, hindi marunong magkapampangan. Yes, sir. Parang exactly nga ganito, sir, no? Na dumating batang-bata dito sa Pilipinas, mga 9 or 10 lang itong nahuli natin. Oo. Then lumaki na daw siya doon sa Davao del Sur. Opo. Nung sinek natin, hindi man siya doon lumaki. Dito siya sa Davao City, dito nag-aaral. Opo. Director, ang tingin nyo ba rito sa kasong ito ay pinagagalaw ng isang malaking sindikato? Kasi matagal na po ito at saka maraming na-involve na mga taga-local civil registry po at nagagamit sa iba-ibang mga klase po ng krimen. Siguro, ano po, Director? Tama yun, sir, no? Nagamit sa ibang klase-klaseng krimen. And this is considered as threat to our national security. Kasi mga foreign national to, sir. Opo. Sige po, Director, salamat po. Susubaybayan po namin ito hanggang sa matapos po at masolve nyo ng gusto itong kasong ito. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo, at salamat po sa pagkataon. Opo. Walang anuman po. Attorney Arcelito Albao, Director, NBI Region 11.